Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw naman ang gagawin natin ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sample letter kapag magpapasa kayo ng medical assistance tulad sa mga senators, sa mga congressman, sa party list, and sa mga politiko na pinapasahan natin ng medical assistant. Ngayon, depende pa rin depende pa rin kung hinihingian kayo ng letter or ng pakay. Ang tamang term dyan is pakay. Normally, ginagamit lang to tulad sa akin, sa mayor namin, sa senator, sa senate, ginagamit to. Depende pa rin kapag hinihingian kayo. Minsan naman din sa mga government dyan, meron silang sariling form nila. Doon na lang kayo mag-fill up ng form. And minsan naman din, tayo nagpo-provide ng papel natin and tayo din nagsusulat kung ano yung pakay natin. Minsan kasi may format, minsan wala. Ngayon, marami kasi nagtatanong sa akin, paano ba yung example, paano ba yung tamang paggawa ng, ng letter, ng pakay, para sa medical assistance na ipapasa natin sa mga politiko. Ngayon, wala namang tamang format. Wala namang tamang salita na dapat gamitin. Depende na rin po sa inyo 'yon. Walang specific na kailangan yung isulat, basta kung ano yung pangangailangan nyo, direct to the point na lang. And marami nagsasabi sa akin na gumawa naman ako ng sample letter para at least magaya nila or magkaroon sila ng idea paano gumawa ng letter na ipapasa sa mga politiko para sa medical assistance. Normally, meron tayong malinis na papel dito. Make sure lang be formal lang. I mean, hindi naman yung formal yung kailangan English, kailangan maganda yung pagkakasulat nyo, kailangan maganda yung pagko-construct ng mga letter nyo. Hindi po ganun. Ang ibig sabihin, dapat sa papel pa lang, ay gawin nating formal. Tulad nito, wala siya akong example na malinis na bond paper. So, ang ginamit ko na lang ito, sketch paper lang to, pero dapat malinis yung papel nyo, bond paper na malinis, walang sulat kahit sa likod, kahit sa harap. And huwag nyo na pong hahatiin kasi hindi po siya maganda tignan. Kung kaya nyo sa isang bond paper, gawin nyo po. Ngayon, mag-i-start na tayo ng sample letter. Sample lang to, example lang. Hindi kailangan ng English, hindi kailangan magaling magsulat, hindi kailangan na magaling sa pambobola. Joke lang. Anyway, eto. Siyempre, ang una nyo ilalagay dyan, date. For example, ngayon kayo magpapasa or bukas, i-advance nyo na yung date. For example, ngayon ako magpapasa, so kailangan bubuuin ko yung date. Ano bang date ngayon? June 30, 2025. Pasensya na po, ang pangit po talaga ng sulat ko. Simula bata pa lang ngayon, pangit po talaga ang sulat ko. Kaya pagpasensya nyo na. Ngayon, let's say, i-address nyo sa senator. Let's say kay, sino pa bang, Senator Bongo na lang. Diba? Sukin natin si Senator Bongo. Ako, baka sabihin, bias na naman ako. O, let's say, kahit sinong senator. Kunyari, si, si Honorable. Lalagyan palagi ng Honorable, Honorable, Senator, buong pangalan, kunyari si Michael Ramos, yan. Michael Ramos, para medyo, Michael Ramos, yan. Ayun ang ilalagay nyo, kailangan may honorable, buo, yung senator, buuin nyo rin ha. Pasensya na ho, pangit po talaga sulat ko. Next natin, yung, Senate of the Philippines, Senator of the Philippines. Kaya, pwede ng Senator of the Philippines. Mali pa spelling ko ng Philippines. So, Senate of the Philippines. Kahit ganyan, parang redundant Senate of the Philippines. Kunyari lang yan. 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 Senator of the Philippines, Senate of the Philippines. Kahit either dyan, pwede nyo ilagay na dyan, kahit sino. Binigyan ko lang kayo ng example. Ngayon dito, lagay nyo, kahit hindi na dear, kahit Senator, yan, Senator Ramos, yan. Again, pwede naman hindi English kahit Tagalog pwede. Ako po, yan. Unang-una sa lahat, magpakilala kayo. Lagay nyo po na ako po, si Coco Martin. Yan. Kunyari, Coco Martin. Yan. Then, ang next, ayan, i-highlight natin. Hindi nyo kailangan sulat natin, i-highlight nyo. Ako po si Coco Martin.
Then, ilalagay nyo yung age nyo. Siyempre, age. Ako po, si Coco Martin, 38 years old. Yan. Then, kung saan nakatira. Yung mga ano lang, nakatira. Nakita ka ng sulat ko. Sa, kunyari lang number, yung address nyo na lang kung saan kayo nakatira. Kailangan nyo, kung ano yung nasa ID nyo, ayun din po yung address na nakalagay. Huwag kayong kung saan kayo nakatira ha. Kung saan po yung address nyo, kung saan po yung mga dokumento nyo naka-address, doon lang po. Huwag po kayo magpapaiba-iba ng mga address. Let's say sa abstract nyo nakalagay Muntinlupa rin ilalagay nyo. Kunyari, address ko sa number, ano ba, example lang to 300, tapos number 1, tapos block, block 10, lot lang. Kunyari lang, lot 5, tapos yung barangay, kailangan kompleto Bayanan, pangit na sulat ko, Muntinlupa City. Yan, kunyari ganyan Then, ilalagay nyo dito, address, kompleto na, may name, may address, may age, lagay nyo. Tapos, sa next nyo na agad, ako po ay lumalapit sa inyong tanggapan, hindi ko na ginaganda ang sulat ko upang humingi ng tulong medikal. Yan. Para sa aking gamutan. Yan. Para sa aking gamutan, ako po ay isang kidney transplant, kidney transplant patient sa NKTI Hospital. Ngayon, sa inyo, pwede nyo ilagay kung ano yung pakay nyo. Kunyari, kailangan nyo medical assistance, kailangan nyo ng gamot, kailangan nyo ng billing, ilalagay nyo dyan. Tapos, lalagay nyo kung anong kondisyon nyo. Like ako, kidney transplant ako, kung saan ako nagpa-hospital, lagay nyo din dyan. Hindi po sa kunyari, ako po ay walang trabaho. Kunyari lang ako po ay walang trabaho. Walang trabaho. Ano pa? Kunwari lang tapos, ngayon, hindi nyo kailangan magsinungaling Huwag kayong magsisinungaling kasi kailangan, kung ano yung nasa social case study nyo, yun din po dapat ang nakalagay na informasyon dito sa letter nyo. Let's say, ang nilagay nyo doon, may trabaho kayo, dito wala. Nako po, huli kayo agad kayo dyan, huli kayo dyan. Huwag yung gagawin yan mahuhuli kayo dyan. Ako po, yan, sa trabaho, hindi po sapat ang sweldo ng aking asawa. Kailangan maging honest kayo dito Though ito, I'm not sure kung binabasa ba nila to, pero for sure, bahala na. Yan. Ang aking gamutan, natamad na ako magsulat, ang gamutan ay umaabot sa, kunyari, 20,000 per month. Yan. Yan. So, kahit anong mauna dyan, bahala na, i-discount nyo. Kunyari, nakapaggawa na kayo ng letter, okay na ganyan. Siyempre, sa huli, kailangan nyo magpasalamat. Muli po, ako po ay papasalamat sa inyong tulong. Pag kasi sinabing muli, baka kasi kumuha na kayo ulit, nakakuha na kayo dati. So, syempre, kailangan nyo mag-thank you, di ba? Tulong para sa aking gamutan, ganyan. Tapos, hindi nyo na kailangan, ayun na, pwede na yan, isang letter na yan. Tapos, syempre, lagay nyo yung maraming salamat po. Yan, maraming salamat po. Yan, Coco Martin. Yan, kidney transplant. Kunyari lang to transplant. Siyempre, yung cellphone number nyo lalagay nyo para in case tawagan kayo. 0977-123 yan, 4456. Kunyari, ganyan. Actually, pipirmahan nyo. Yan, pirmahan nyo yan, kunyari. Ito na yung sample letter natin. Diba? Ganyan lang yung sample letter natin. Nasa inyo na rin kung paano nyo i-construct yung Tagalog nyo, kung ano yung pakay nyo. Basta ganito yung format. Hindi nyo kailangan na maging magaling sa English. Tagalog, pwede na. Walang masama. Hindi kayo makukulong, hindi kayo mahuhuli. Basta, ang importante dito, tama yung informasyon na nakalagay dito and nakalagay dun sa
sa social case study nyo, sa mga abstract nyo, yung mga address nyo. Yun, ganun kadali lang, di ba? Meron na kayong sample letter, marami kasi nagtatanong sa akin paano gumawa ng sample letter. Ngayon, alam ko marami nang nakakaalam nito. And kung alam nyo na, i-share nyo sa iba. Kaya ako ginagawa to, alam nyo naman yung purpose ko para sa mga bago na walang idea, na hindi alam ang gagawin, kung paano magsisimula para sa guarantee letter. Ito naman yung main reason natin kung bakit gumagawa tayo ng content. And anyway, hindi naman tungkol sa content to. Ginagawa ko to to help people, to help sick people, to help other people na hindi nila alam kung paano magsisimula. Kaya nandito ako para tulungan ko. Kung gusto niyo ng mga ganitong video, sana suportahan niyo ako. I-follow niyo yung mga social media ko dito, i-follow niyo ako dito, subscribe niyo ako dito, John R. Boys. Click niyo na rin yung bell para pag may mga updated tayo na upload ng video, kayo agad ang una-una makakapanood. And kung nagustuhan niyo to, i-share niyo sa kaibigan niyo, sa mga kapwa niyo pasyente, kidney transplant man yan, dialysis, cancer patients, or kahit sino man kumukuha ng guarantee letter sa inyo. Pa-share naman to para makatulong tayo sa iba. I-follow niyo din ako sa Blue App ko, Facebook page, John R. Boys, TikTok, John R. Boys. And sana supportahan nyo ako para ganahan pa tayo gumawa ng mga ganitong content. Ito na po. Kung may mga request pa kayo, i-comment nyo sa baba. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo sa baba. Lahat po yan sasagutin ko. Tutulungan ko kayo hanggang sa makakaya ko. Ingat palagi kung nasan man tayo, kung anong ginagawa natin. Mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless sa ating lahat.